Ang feng shui ay lubos na epektibo sa pagdadala ng swerte at kasaganahan sa buhay. Ang iba't ibang feng shui item ay pinaniniwalaang mabisa sa pagdadala ng swerte. Ang mga bagay na ito ay maaaring isang pagpipinta o maging isang kristal o kaya naman ay isang halaman. Ang mga ito ay hindi lamang kapaki-pakinabang bilang mga gamit na palamuti sa ating tahanan. Nagdudulot din sila ng mga positibong enerhiya sa buhay kapag ginamit at inilagay ito ng maayos. Ang mga gamit ng feng shui ay magpapahusay sa pangkalahatang kapaligiran at mag-imbita ng swerte at kasaganahan sa ating tahanan. Maaari mong gamitin ang positibong enerhiya sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga feng shui item na ito sa ating kapaligiran. Ayon sa feng shui, ang iba't ibang item na ito ay may malaking kahalagahan sa ating buhay. Narito ang 18 feng shui items para sa taong 2025. Number 1. Lucky Bamboo. Maaari mong piliin ang Lucky Bamboo bilang iyong pinakamahusay na taga-suporta upang makakuha ng swerte. Ito ay isa sa mga preferable feng shui item para sa swerte. Madali mong mapangalagaan ang maswerteng halamang ito. Ito ay maaaring mabuhay lamang sa anumang liwanag. Ang halaman na ito ay maaaring makaakit ng positibong enerhiya at kaunlaran sa iyong buhay. Number 2. Feng Shui Tortoise. Ang Feng Shui Tortoise ay isa pang magandang pagpipilian para sa iyong bahay dahil nangangahulugan ito ng mahabang buhay. Ang ganitong uri ng pagong ay gawa sa mga salamin, metal, putik o maaari ding kristal. Pwede rin naman ang kahoy. Kinakailangang ilagay ang mga pagong ng feng shui sa tamang lugar sa iyong opisina o maging sa tahanan. Ang pagsunod sa regulasyon sa paglalagay ay masisiguro ang swerte at kaunlaran. Number 3. Evil Eye. Ang evil eye ay para protektahan ang iyong kaunlaran. Ito rin ay isang kilalang simbolo ng feng shui na may kapangyarihang pasiglahin ang iyong swerte. Maaari din itong i-neutralize ang mga negatibo o masasamang enerhiya para protektahan ka mula sa masamang epekto. Maaari ka ring magbigay ng positibong enerhiya sa mga taong malalapit sa iyo sa pamamagitan ng pagregalo ng evil eye wall decor. Number 4. Three-leg frog. Ang isang napakahalagang feng shui item para sa kayamanan ay ang 3 paa ng palaka na may pera. Ito ay pinaniniwalaang tagapag-alaga ng salapi na pagmamay-ari ng iyong pamilya upang protektahan din ang iyong magandang kapalaran. Kung nais mo ang isang taong may malaking kayamanan, iregalo mo ito sa kanila. Ito ay epektibong feng shui item. Maaari din itong magdala ng espesyal na itsura at disenyo at maging palamuti sa iyong tahanan. Number 5. Laughing Buddha. Ito isang mukhang masaya na simbolo ng isang tumatawang tao na maaring magdagdag ng positibong enerhiya sa anumang espasyo at tumutulong din upang lumikha ng isang mapalad na feng shui energy. Ang Laughing Buddha na ito ay maaari ding maging isang magandang pandekorasyon sa bahay, sa iyong puwang sa opisina, mga tindahan o iba pa. Ito ay isa sa mga pinakasikat na item sa lahat ng feng shui item. Number 6. Wind Chime. Ang feng shui chimes ay nagbibigay ng magandang hitsura sa iyong tahanan at isang espesyal na panloob na lunas. Kabilang sa mga iyon ang special geometrical wood at metal base sa feng shui chime na pinalamutian ng mga metal na barya. Ito ay pinaniniwalaan na isang mahusay na daluyan para sa pagdadala ng kayamanan sa mga pamilyang dumaranas ng mga pagkalugi sa negosyo at sa larangan ng pananalapi. Number 7. Crystal Lotus. Kabilang sa mga item ng feng shui para sa swerte, ang Crystal Lotus.
Ito ay nagtataglay ng isang espesyal at makapangyarihang kakayahan para sa pag-iibigan. Ang item na ito ay kilala na nagdadala ng swerte para sa mga taong naghihintay ng isang espesyal na romantikong karanasan. Maaari mo ring ilagay ito sa tahanan para sa pagpapalakas ng iyong vastu, para sa swerte, sa pera at sa pag-ibig. Number 8. Mandarin Ducks. Ang Mandarin Ducks ang pinakasikat na simbolo ng pag-ibig ng Feng Shui. Iyan ang pinakamagandang regalo na ibibigay mo sa isang taong naghahanap ng tunay na pag-ibig sa kanilang buhay. Ang mga ito ay pinaniniwalaan na simbolo ng matibay na pag-ibig at maligayang buhay may asawa. Kailangan mong palaging ilagay ang mga ito ng pares, at kung magrerekalo ka nito ay dapat din ay isang pares. Number 9. Dream Catcher. Ito ay isang pinakatanyag sa Feng Shui item na kung saan ang Feng Shui item na ito ay ginagamit upang ilayo ang masamang panaginip. Ang Dream Catcher na ito ay may iba't ibang laki at maaari ding gamitin bilang isang magandang pandekorasyon sa interior ng kwarto. Maaari mo ring iregalo ang Feng Shui item na ito sa iyong mahal sa buhay at makita ang pagbabago sa kanilang buhay para sa mas mahusay at mas maunlad. Number 10. Abacus. Ang abacus ay isang lumang anyo ng calculator. Sa panahon ngayon, ito ay nauugnay sa pera at kasaganahan ng iyong buhay. Sa makatuwid, ito ay isa pang napakatanyag na Feng Shui item para sa kayamanan. Maaari mo ring gamitin ito sa iyong opisina bilang isang pandekorasyon na bagay na maaaring magdala ng mas maraming benta o kaya naman ay mas maraming kayamanan. Number 11. Crystal Globe. Ang espesyal na Feng Shui item na ito ay lunas na maaaring magpasigla ng iyong swerte sa negosyo sa isang malaking lawak dahil ito ay pinaniniwalaan na isang aktibong tagumpay. Maaari din itong magdala sa iyo ng ilang pinabuting relasyon at mapahusay ang iyong karera. Kung ikaw ay isang mag-aaral, maaari itong mapalakas ang iyong swerte upang mas mahusay ang iyong pag-aaral at pagsusulit. Ang crystal globe na ito ay dapat ilagay sa northeast na direksyon ng iyong bahay o ng iyong opisina. Number 12. Chrysanthemum Flower. Ito ay isang napakatanyag na simbolo ng Feng Shui. Maaari itong magdala ng maraming kaligayahan at kagalakan sa iyong buhay. Ang bulaklak na ito ay kumakatawan sa araw. Sa makatuwid, maaari itong dalhin sa iyong tahanan ang positibong enerhiya upang palakasin ang iyong kaligayahan at bigyan ka ng ilang nagbibigay buhay na enerhiya tulad ng maliwanag na araw. Kaya maaari nitong mapahusay at mapataas ang iyong kaunlaran. Number 13. Feng Shui Fountain. Ayon sa Feng Shui, ang umaagos na water fountain ay sumisimbolo sa daloy ng pera, pag-ibig at kaligayahan. Sa makatuwid, ang pag-iingat nito sa iyong bahay ay maaring magdala ng swerte at positibong enerhiya. Dapat mong ilagay ang water fountain sa timog kanluran, timog silangan o kaya naman ay sa hilagang sulok. Isa pa mainam na ilagay ito sa mayamang sulok ng iyong sala. Number 14. Crystal Lotus. Ang Crystal Lotus na bulaklak ay ang pinakamahusay na paraan ng Feng Shui sa lunas para sa swerte. Dapat mong ilagay ang espesyal na bagay na ito sa timog kanlurang sulok ng iyong silid-tulugan upang magdala ng kapayapaan sa iyong buhay may asawa dahil maaari itong magpataas ng pagmamahal. Ang bulaklak na ito ay mayroon ding kapangyarihan upang mapahusay ang iyong swerte tungkol sa kayamanan at kaunlaran. Number 15. Feng Shui Dragon. Ayon sa Feng Shui, ang dragon ay sumisimbolo ng tagumpay, kagandahan, kapangyarihan at kasaganahan. Kung gumagamit ka ng Japanese dragon na may perlas, dapat itong ilagay ng tumpak upang maiwasan ang pagkawala o negatibong epekto.
Ang dragon ay dapat na nakaharap sa silid sa halip na sa pinto o bintana. Ang pananatiling nakaharap sa kanila sa pintuan ay magpapatuyo sa iyong tahanan sa kasaganahan. Kaya panatilihin itong nakaharap sa gilid sa halip na sa pinto. Number 16. Isang mangkok ng oranges. Ayon sa feng shui, ang dalandan ay nangangahulugan ng kayamanan at magandang kapalaran. Ang isang mangkok ng mga dalandan na itinatago sa living area ay nagpapahusay sa antas ng enerhiya habang nagpupromote ng kapayapaan, swerte, kayamanan at kasaganahan para sa lahat ng miyembro ng pamilya. Kaya huwag ka nitong magpapawala sa iyong lamesa. Number 17. Feng Shui Coins. Ang mga barya ng Feng Shui ay kumakatawan sa tagumpay at kasaganahan sa pananalapi. Ang paglalagay ng Feng Shui Coins malapit sa iyong pangunahing pinto ay maaaring makatulong sa iyo na mapalakas ang kayamanan, good luck at magandang kapalaran. Ang pag-iingat nito sa lugar ng kayamanan ng iyong tahanan o sa iyong pitaka ay nakatutulong sa iyong paglaki sa iyong karera habang pinapataas pang lalo ang iyong kinikita. Number 18. Goldfish. Ayon sa Feng Shui, ang goldfish ay sumisimbolo sa kagandahan at pagkakaisa. Isa rin sa pinaka-ekonomikong isda na umaakit ng magandang enerhiya, kasaganahan at kaligayahan. Maglagay sa aquarium ng may goldfish o kombinasyon ng dalawang isda, isang blackfish sa timog silangang sulok ng iyong tahanan upang i-activate ang kayamanan at kasaganahan. Ang paggamit ng Feng Shui decor items sa bahay ay makatutulong sa atin na makaakit ng yaman at kasaganahan. Kapag naglalagay ka ng Feng Shui item, siguraduhing bigyang pansin ang timog silangang direksyon ng tahanan dahil ito ang sulok ng kayamanan. Maaari kang maglagay ng Chinese coins o pagong na may barya sa bibig sa direksyong ito. Magdagdag ng nakakaingganyong ugnayan sa iyong pangunahing pinto. Nabatid na ang pangunahing pinto ay mukha ng bahay. Sa makatuwid, dapat mong gawin itong kaakit-akit at maligaya sa mga dumarating. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng paglalagay ng mga halaman sa gilid nito. Laging tiyakin na ang iyong tahanan ay walang mga sagabal at mga kalat.